Amen. Okay, thank you kayo Pastor Carl. Salamat kayo sa Ginoo ang Ginoo ang ayan gyud sa tanang dungog ug himaya. And I would like to take this opportunity before this revival conference will come to a close. Ganahan ko magpasalamat sa tanan nga mga members, tanan nga apil ani nga buluhaton to make this revival conference a successful one. Labi na gyud sa mga members diri sa Metro Iligan Bible Baptist Church, ang tanan nga nagplay diri sa instruments, ang mga choir members, ang mga nag-serve, ang mga naghago ani sa wa pa ni nga activity, ang nagplano unya ang nag-execute o sa tanan nga buluhaton ang nag-prepare just for the people of God and just for some of the men of God to be revived, to caught fire again from the Lord. O nagpasalamat ta sa Ginoo labi na gyud ni Pastor Paul, kauban ni Ma'am Bibing o kauban sa tibuok nilang panimalay ang nag-lead ani nga buluhaton, and also to Pastor Junjun, salamat kay sa iyang kinabuhi ngayang gihatag sa ministry. And nakita niya ang panginahanglan sa ministry. Instead of earning money outside, he gave his life to the Lord. O I believe nakita po niya ang burden sa iyang papa. Nakita niya since pagkagamay pa siya until now. And we praise God nga wa siya nahadlok to make a step. Wa siya nahadlok sa pressure nga iyang dawaton. Wala siya nahadlok sa mga butang, mga challenges nga iyang matubang. And we praise God for successors. Amen? Blessing kayo. Ako nagampo po ko nga akong mga anak mahimo pong successor nako sa ministry. And I praise God, last missions conference namo, I think the second time that we have our missions conference, my son, he is just 12 years old, Prince Israel. He already surrendered himself to the full-time ministry. But I told him, anak, this is yet very early. You need to study first. You need to finish your imong eskwela. And I praise God that God has developed sa sulod siyang kasing-kasing, even nakakita siya sa reality sa ministry. Unya ako pong anak nga kamagulangan, mayon siya pa mo support ra ko. Then gingnan ako silang duha gagmay pagod. Ano sa amda to tudluan na to mga anak kanang dagko na? Gagmay pa sila, ako na nang gitudluan sila nga unsay may tabo sa ministry. I prepare them. Akong giingnan ang kamagulangan nga kung ikaw dili ka magpastor, mag-support ka ni imong manghod. Nya kung panalitan po ikaw tawgon kas Ginoo, ikaw tawgon po kas Ginoo, sumbagay sa mong duha kinsay makadaog mo'y magpastor dire. Dili bitaw, joke ra. And I told them nga ang pinaka-importante gyud kayo sa church kinsay gitawag sa Ginoo, whom God has appointed. It's not about personality. It's not about kinsa mo'y talented. It's not about kinsay most educated. Ang Bible nagtudlo, God will appoint a man. Unya kung ang Ginoo gay mag-appoint og tao, if you are godly, then if you are mature and if you are sensitive sa paglihok sa Ginoo, our choices will not matter. It's always the choice of God. Amen? And we praise God for that. O mga igsoon, let me just express this thanksgiving para ani nga church. Kini nga church gigamit nis Ginoo nga na-save ko. Kini nga church gigamit nis Ginoo nga naka-grow ko. Gigamit nis Ginoo nga na-send out ko as a missionary gikan ani nga church. Ang gigamit nis Ginoo si Pastor Paul, gigamit sila sa Ginoo sa akong kinabuhi. And dili ko masumhan og sulti ana. Somebody would said ang glory iyahar mas Ginoo. Do you think nga kung i-honor nimong pastor girab na to ang glory sa Ginoo? I don't think so. Niyon ang Bible maigsoon, klaro na sa Bible, give honor to whom honor is due, tribute to whom tribute. Ang glory dili gyud na mahatag nato bisan kinsa. Walay tao nga ngayan sa glory sa Ginoo. God will never share His glory.
Isaiah 42 verse number 8. He will never share his glory, but let me tell you, he share his honor. Muna ang Bible nag-encourage yun nga i-honor nato atong parents because God shared his honor. I-honor nato ang king, i-honor nato ang leader sa atong community. The Bible says, honor the king. But when it comes to the man of God, gingon gyud sa Bible, klaro gyud, give him double honor. Kinsay kasulti ana ang Ginoo. Usahay lang mga igsoon, kinahanglan lang ta na ay proper interpretation and proper understanding sa Bible. It doesn't mean mga igsoon nga ang glory yahas Ginoo dili ta pwede mohatag og honor sa alagad sa Ginoo ug sa mga tao nga gigamit sa Ginoo. And let me encourage you tonight, most of us here naagyoy parte si Pastor Paul ug ang ministry sa Children. Whether you like it or not, dili na nato manegate. Honor na sa alagad sa Ginoo nga makakita siya sa mga bunga sa pag-surrender niya sa buluhaton sa Ginoo. Amen? And I believe God will be glorified if we'll do it that way. Ang Ginoo gyud malipay. Amen? So, introduction pa to, dili pa to appeal suwali. So tonight, I'm felt privileged and honored once again to be a part of this revival conference. Sadang nanawag si pastor nako, nakuyawan ako daan. Ingon siya nga, Brad, nangita kog speaker. Naman tayo mga Tagalog nga mga bisita. Murag kabalo, magkamot Tagalog, ikaw speaker na mo be. Pero the first preaching last night, wa gyud Tagalog ato bisan gamay. I'm sorry, brother. Oh, I believe you have the Holy Spirit, then the speaking of tongues will work. So tonight, manindog ta palihog, let us go to the Word of God. Salamat kayo sa una nga preaching, the preeminence of love. Wow, pitininduta. Gugma gyud, amen? Sagun sa pata kabalo, maayo kay muwali, maayo ta natay talented kita, magpakamatay pata, but without the love of God, the Bible says, we are nothing. So tonight, I want you to open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 30 and verse number 6. All right? 1 Samuel chapter 30, verse number 6. All right, so if you are there, basahon na to. You read it with me. The Bible says, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Now, I want you to notice a first phrase nga giyon sa Bible, and David was greatly distressed. Greatly distressed men naa siya lalom kayo ug dako kayo nga discouragement. Meaning to say, mga igsoon, gibati niya ang grabe ug bugat kayo nga kaluyahon during this time. And we know sa background ani, if you read your Bible, si David, he did his best. Iyang gihatag iyang kinabuhi para pagprotektar sa iyang mga men, kauban sa ilang mga daughters, mga sons and their wives. And they are going to war. Niadto sila sa gubat tungod kay ang huna-huna og plano ni David, iyang proteksyonan ang ilang mga babae ug mga anak, ang mga weak, ilang giproteksyonan. And we know the story nga nakadaog sila dito, nakadaog sila sa ilang gubat, but when they go back to their camp, nakita nila nga ang ilang mga asawa gipangdakop na. Ang ilang mga anak gipangdakop na, ang ilang mga daughters gipangdakop na, ang ilang mga material nga mga butang gipangdala tanan sa kaaway. And pag-abot nila mga igsoon, ang iyang mga kauban, gatong mga great men nga under sa leadership ug sa influence ni David, mga igsoon, they plan to stone him. Naa siya sa posisyon, mga igsoon, that he is in dilemma.
Gusto siya nga proteksyonan niya ang mga katawhan sa Dios, gibuhat nila tanan, pero pag uli nila naay kapildihan nga ilang nahiaguman nga wala gituyo. And most of the people, yun ang Bible, the people plan to stone him. That's why during this time, he was very greatly distressed. Discouragement is real in life, amen? And discouragement is a fire quencher in the ministry. So tonight, let me preach the message titled, Rekindling Our Fire in Serving the Lord. Rekindling our fire serving the Lord. There will be many fire quencher in the ministry. But let me tell you, there are also rekindlers of fire in the ministry. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for tonight. Dear Holy Spirit, I pray that you will lead the way. Dear Holy Spirit, I pray nga ang imong ministry nga faithful nga gibuhat nimo Lord sa among kinabuhi ug sa among ministry, ikaw Ginoo maglihok sa among taliwala karon. Let your power nga ma-manifest sa among atubangan. Lord, i-bless Ginoo ang pagwali sa imong pulong. O Dios, wala gyud koy mabuhat wala kung wala ka. Dear Holy Spirit, give us conviction, and you are the source of revival. Lord, among giklaim Ginoo ang imong gahom karong gabi nga maglihok sa among taliwala, touching our hearts and touching our minds, nga mo-resulta Ginoo og decision that will make a great impact in our life. In Jesus' name, ako ning gipangayo. Amen. Okay, makalingkod ta. Now, discouragement is real. Now, the Bible is very clear. If you read your Bible, if we study our Bible, there are many great men of God that was greatly used by God, but yet they experience discouragement as they serve the Lord. Now, you can see si Moses experienced discouragement. In Exodus chapter 17, verse number 4, si Moses, mga igsoon, gitawag siya sa Ginoo, imbes si Moses, dito ra siya, nagbantay ra siya sa mga karnero sa iyang father-in-law, nag-enjoy ra siya dito, but God called him through a burning bush. Unya, ningon ang Ginoo nga, gamiton ti ka, muadto ka sa Egypt, ug imong luwason ang mga katawan sa Israel out of Egypt. Ug you know what, mga igsoon, sa dang gilid niya, mituman siya sa Ginoo, una gani, ni balibad pa man siya sa Ginoo. But God convinced him nga gitawag yun siya sa Ginoo. He is the man that God chooses to deliver the people of Israel from Egypt. And sa diyang gilid niya ang katawan sa Israel, mga igsoon, nakabenefit sa iyang kinabuhi. Ang katawan sa Israel, there are many times nga gilid niya ang katawan sa Israel to victory. But you know what, mga igsoon, aning tayma in Exodus chapter 17, mga igsoon, ang mga katawan sa Israel, they are also planning to stone him. Now, kabalo ba mo kung unsa na kanang batuon ka? Sa Old Testament, kabalo ta nga kanang batuon ka is one of the capital punishment. But pasabot, nakakumit kag dako kayong sala, nga batuon ka, ug ang imong gibuhat, heinous nga crime or dako kay nga sala. O kung ikaw daw kuno si Moses, wala mong ta kay apil atong mga kinabuhi atong mga Israelites dito. Kay na-enjoy na ba siya bantay sa mga karnero. Unya, kay gitawag man siya sa Ginoo, mitubag siya sa Ginoo, sa tawag sa Ginoo, unya sa diyang gilid na niya ang katawhan sa Dios, ang mga tao pa nga iyang gihatag iyang kinabuhi para aning mga tawhana, mo pa'y mga tao nga mubato niya as a capital punishment. Ug ningon si Moses, mga igsoon, ningon siya, Lord, unsa may buhato nako aning mga tawhana? He was very discouraged, and even mga igsoon, makita nato si Elijah.
He was a very great man of God. Napildi niya ang pila ka mga prophets ni Baal. Iyang giprove nga tinuod ang Dios. Ug sa diyang nakadaog sila, gipamatay nila ang daghan kayong mga prophets of Baal. Ug sa diyang mga igsoon, nakadungog si Jezebel, gitritin siya nga patyon siyang Jezebel. Ug unsa may giingon ni Elijah, "Misya Lord, kuhaan na lang niya akong kinabuhi." Gusto na mag-commit og suicide si Elijah after a great victory, kay nga naman discouraged kay siya tungod lang sa usa ka babay. Discouragement is real, even mga igsoon sa ministry nato sa atong panahon karon. Nakadungog ko ni Dr. G. Salva, si Dr. G. Salva, one of my greatest discouragement in life is when I knew people that they know how to do right, but they still live in sin. Usana ako nang nakatunan sa usa sa mga preaching ni Dr. G. Salva. Usa sa pinaka-discourage niya sa iyang kinabuhi, sa iyang ministry, sa diyang nakabalo siya ang mga tao, nakabalo unsay sakto, pero nagpadayon og puyo sa sala. Og even mga igsoon, si Pastor Paul, nadunggan ako siya, nagwali siya sa among missions conference, nagwali siya, niingon siya, daghang times nga na-discourage siya. Maybe wala mo kadungog, pero akong isulti ninyo, kay maayo mangguning laing tao musulti. Niingon siya, malipay pa siya usahay nga magbuhi siyag manok, iyang pakanon ang manok, kay nagduol niya ang mga manok, muduol dahil mudagan padung niya kay ganahan na mukaon sa pagkaon. Pero sahay daw kuno, nagwali niya, wapagay siya kasugod og wali, nanguyab na ang mga tao. You know what? That is very discouraging. Why? Because discouragement is real. Wala nagpasabot nga gipanggamit tas Ginoo or nangalagad tas Ginoo nga dili na ta ma-discourage. Even si William Carey, he was a great missionary in India. Pero sa diyang nagsugod siya sa ministry sa India, nagsugod sila dito, they sacrifice themselves, gidaan niya iyang pamilya. But you know what? Ang iyang asawa na unstable ang mental health. Hapit na buang ang iyang asawa. And when he translated the King James Bible, iyang gi-translate ngadto sa ubang mga dialects sa India, mga dialects sa India, hapit na siya nahuman. Nasunog ang iyang gi-translate. Now, discouragement is real. People that are being used by God mightily are not exempted of discouragement. Even Jeremiah, in Jeremiah chapter 20 verse number 9, we can see in the Bible, nga si Jeremiah, mga igsoon, ingon na si Jeremiah, Lord, dili na ko mag-mention sa imong ngalan. Dili na ko magwali. Kay sige kong gawali, kay si Jeremiah mangod, ang iyang ministry, dili kay daghang tao nakabig niya sa Ginoo. But ang impact sa iyang ministry, human na nga namatay siya. Ang mensahe nga iyang giwali, wala niya nakita kayo ang resulta during sa time nga buhi pa siya. Gani ang usa ka bunga niya, si Baruk. Gitawag siya the crying prophet. Ningon siya, Lord, dili na ko mag-mention si imong ngalan. Dili na ko magwali. Why? Because he is very discouraged. And during this time, mga igsoon, sa text nga itong gibasa in 1 Samuel chapter 30, verse number 6, si David was greatly distressed. You know what, mga igsoon? Usahay dili mabantayan sa mga membro, usahay dili mabantayan sa mga tao sa church, nga ilang pastor discouraged na day kayo. Nga naman, ang pinaka-greatest pretender sulod sa church, ang pastor. O, kami mo'y pinaka-greatest pretender. Guol na kay me, struggle na kay me, pero inagka-Domingo, labad among ulo, sakit among lawas, stress me, pero mutindog ragi hapon me dire, mura ragwala.
Amen? Mingon ra gihapon mi, malipayon ba mo karong kabuntagon? Bisag kami gool. Are you still there? Og mga igsoon, ang discouragement mga igsoon sa kinabuhi, normal ra na. Normal ra nga ma-discourage. Usahay kami, bisag ang membro, kinahanglan i-comfort, kinahanglan tabangan, bisag kami, kinahanglan migtabang, pero mo extend na gapon migtabang because we know that is the calling of God in our life. Amen? Discouragement is real. Og salamat sa Ginoo mga igsoon, normal rang ma-discourage, but listen to me. Dili normal nga magsigi na lag ka discourage. Naami activity gihimo namo, I think missions conference ikatulo na mo nga World Missions Conference. Human sa among World Missions Conference, I think after 2 weeks, grabe ko ka discourage. Wa ko kabalo nganong na discourage ko. Wa ko kabalo ba unsa gyud daghan man kayong butang ka discouragean? Pero ako kabalo, unsa gyud main nga reason nganong na-discourage ko, na-discourage gyud ko. Unya nagampo ko sa Ginoo ning ko nga Lord. Okay ra man ning ma-discourage Lord, kay di man may robot. Pero dili gyud ni pwede nga magsige na lang ka discourage. Normal ra man ang maitihan ta og langgam kasa. Pero magsige na lang kag kaitihan og langgam, dako kag problema. Samot na kung ang langga magsalag sa imong ulo. Amen? Meaning to say, wa ka nakakaton, meaning to say, wa ka naghimo og mga lakang nga dili ka maitihan og langgam. Mga igsoon, si David, sa diyang, he was very greatly distressed. If you look at your Bible, now, tanaw, balik ta sa 1 Samuel chapter 30, tanawa diri. 1 Samuel chapter 30 verse number 7 down to verse number 8 and verse number 9, makita nato nga mga igsoon sa diyang he was very greatly distressed. Ningon siya, mingon ang Bible, and David encouraged himself in the Lord, his God. Normal rang ma-discourage, pero dili pwede nga wa tay buhaton kung ma-discourage ta. Gi-encourage niya ang kaugalingon, and how he encouraged himself, mingon ang Bible, he inquired to the Lord. Ningon siya, Lord, nakigistorya siya, Lord, unsa may angayan namong buhaton na ni Ginoo? Amo ba ni silang gukuron? Amo ba ni silang apson? Nangayo siya mga igsoon og kaalam sa Ginoo. He inquired to the Lord. He did something which is right during the time of his discouragement, and that is to talk to his God. Istorya sa Ginoo. When you know, kabalo mo sa sitwasyon na ni? Ang sitwasyon na ni, sila tanan discouraged, sila tanan distressed, sila tanan emotionally down, and you know what? They are physically exhausted. Imagine you are a leader, unya kabalo ka nga ang imong mga sakop gidakop. Unya ang imo pong mga sakop nga kauban nimo pakigubat, gipanggutom, gipangkapoy, tanan gyud perting kapuya tanan. And they don't know what to do. Pero ningon ang Ginoo, tubag siya ang prayer, mingon ang Ginoo, gukura sila. Amen. So tonight, how should we rekindle the fire in serving the Lord? There will be times, mga igsoon, nga sa atong pagpangalagad, whether you're a member or whether you are a full-time staff or whether you are a preacher, you are a missionary, you are a pastor, there will be a time that the fire in serving the Lord will be quenched. But we praise God, mga igsoonay, mga pamaagi, how to rekindle the fire in serving the Lord. Number 1, how to rekindle the fire in serving the Lord. Number 1, refreshing our calling. Now, kung ma-discourage ganita, dapat atong hinumduman, i-refresh nato mga igsoon how the Lord called us. Giunsa sa Ginoo pagluwas nato, giunsa niya pagtawag nato diha sa ministry.
Remembering our salvation is a great antidote of discouragement. Now, let me ask you, what is the most happy time in your life? What is the most joyful time in your life? Ang pinakamalipayo na kong adlaw sa akong kinabuhi, the day I got saved. Ikaduha ra nang naminyo ko sa akong gwapang asawa. Ang una gyud sa tanan na malipayon, dili gyud ko kalimot sa adlaw nga naluwas ko. Maotoy time nga grabe gyud ako kalipay, nga akong kalipay dili ma-explain. Wala pa'y nahitabo sa tibuok na akong kinabuhi nga makalabaw atong panahon nga naluwas ko. I remember the time nga nag-eskwela ako sa Marawi, and many people thought that I was saved already kay I was born in a Baptist family. Naman ako magulang dia, si Ma'am Vivian. Kini sila tanan, gatuon ni sila gluwas ko. Ang silang Pastor Paul siguro gatuon nagluwas ko nga backslide ko. But let me tell you, wa ko nag-backslide kay first and foremost, wa pa ko naluwas. Dida ko sa Marawi ga eskwela, and I almost died kay naay mga taogama nga mga naggukod nako during the time. But praise God, gihimo to nga paagi sa Ginoo nga nakiistorya ko sa Ginoo, Lord, unsa man ni Ginoo imong dealing nako? Luwas ko, Lord, dili. And I was convinced nga dili ko luwas because of my lifestyle nga wala gyud tinuod gyud nga genuine nga conversion. And salamat sa Ginoo, during the time gi-invite ko ni Ma'am Vivian, mingon sa Ma'am Vivian, kuyog kanamo adto tas Iligan kay naay family camp. Praise the Lord for family camp. During the time, mga igsoon, sa family camp, I had no intention in attending the sessions. I had no intention in hearing the preaching of the Word of God. Nga naman, naanad naman ko sa bata. Champion man ko og memory verse sa Aurora. Wa may makalupig na ko og memory verse. Tanan nga story, mag-story ng Sunday school teacher, kabalo na ko tanan. Biskan doctrine sa Bible, daghan akong naibalan, doktrina sa Baptist. Kabalo na mga kuwana, kaluwasan, pinagig pagtuo. Pero ningon si Pastor Rod, siya, kay do man ko sa mua, ang makatawag po na ako, kanang family ra namo. Do, nagay Bible, ni ko wala, Pastor, tagaan ko to niyang Bible, pero ting dakuha, ano? Kuha, tagaan, butag Bible, balo ng dugay, rata si gunit ang Bible, tagaan tag Bible, ting dakuha, ang saon man ko di. I had no plan in attending that session during that night. But you know what? Niadto ko sa beach sa Mantikaw, kay human naman tog kaon, nanigarilyo ko dito. Nigarilyo ko. Nagsikog tanaw sa balod. Di ko bitaw, no? Ano man mo apil ko dito? Ibalik ko sa tent, kay gitagaan mo kog tent nilang Pasurod og ni Ma'am Vivian. Ako rang usa dito. Pagsulod na ko, kita na kong Bible, gikuha na kong Bible. Nagtanaw ko dito, late nagugay ko. Kay tanan nga mga campers tuan na sa session hall. Ako na lang naa sa tent. Dool ko dito, gada ko sa Bible. Unya, pag-abot na ko, puno man. Kay kini mga Baptist usay, di man gini manglingkod sa tubangan. Mga pastor may manglingkod. Puno kay sa likod, sa tubangan, way sulod. Yan ni, tanaw ko aham ko mulingkod ani ha. Adito ko nitupad sa mga pastor sa tubangan, gada kong Bible. And you know what? Si Pastor Paul, gawali siya. And when he is preaching, ang mga verses nga na-memorize nako sa bata pa ko, it reminded me. Sulod sa kong nahuna, sulod sa kong kasing-kasing, and I was convicted that I am a sinner going to hell. And I need Jesus Christ in my life. And during that time, mga igsoon, I put my faith on the Lord Jesus Christ. Nya nagampo ko sa Ginoo, walay naglead na ko og sinner's prayer. Pero ningon ko sa Ginoo, Lord, makasasala ko, Lord, luwas ako. Luwas sa Lord ang akong kinabuhi. Misalig ko, Lord, sa imong gibuhat dito sa cross nga nagpakamatay ka, gilubong ka, nabanaw, pagkatulog adlaw. Karon, Lord, dawaton ti ka, sulod sa akong kasing-kasing, luwas ako.
And during the time, that joy, mga igsoon, ang kalipay ni sulod sa kong kasing-kasing. And because of that joy, I cried like a cow. Nagila ko dito murag baka. And during that time, I know that my name was written in the book of life. I know during that moment that my sins are all washed away. During that time, mga igsoon, I know that the Holy Spirit dwell in my life. And that is the day, mga igsoon, nga grabe yun nga kalipay na ko sang kinabuhi. Even until now, wala pa'y makakompare atong kalipay sa dang na-save ko. Are you saved tonight? Kung ma-discourage na mga igsoon, remember your calling. Remember your salvation. Kung maluya ta mga igsoon, walay lain mga igsoon nga maka-refresh nato first and foremost when we remember our salvation. And after that, mga igsoon, giingnan ko ni Pastor Paul, di ko kalimot dito sa katong old building sa gawas nga puste, di sa gate, na naaman to'y steel di nga puste, do kabuok, nagtindog ko dito, ingos Pastor Paul, siya do, mag-Bible school ka do, at kag katipunan. Ni ko, Pastor, unsa nang Bible school, ako kabalo ko, dili ko, Pastor, eh. And I know, mga igsoon, God works in a very mysterious way. Hinay-hinay. Nakapil ko youth camp, then I surrendered myself to the Lord when my father-in-law preached during the youth camp. Ang amahan ni Ma'am Bim, si Pastor Jesse Bilutindos, nagwali siya sa youth camp, and naglingkod ko diha sa tunga-tunga sa right side. Unya, during sa invitation, nagsigi pa kong katawa, but ang invitation nagpadayon, mga igsoon, then I felt the call of God. Nya, ningon siya, kung ikaw gitawag kas Ginoo tindog, unya, aridri sa tubangan, then I stood up. I don't know unsay gustos Ginoo nga ipabuhat sa Ginoo, but I know God is calling me to something. Ug ni-forward ko mga igsoon, sa ni-forward ko, I give my life to the Lord. Min ko, Lord, kung unsay gusto nimo buhaton sa akong kinabuhi, gamita ko Ginoo kung unsay plano nimo sa akong kinabuhi. Ug mga igsoon, every time nga ma-discourage ko, I always remember the day of my salvation. I always remember the day sa dang gitawag ko sa Ginoo sa full-time ministry. And it always blessed my heart. We need to refresh our calling. Number two, not only that. Number two is relying on God. When we are discouraged, mga igsoon, number two, we need to rely on God. Hey, listen to me, paminaw pag-ayo, dili tanang discouragement nato tungod sa Ginoo. Dili tanang discouragement nato tungod sa mga tao. Usahay mga igsoon, ang discouragement nato will come because we lack faith in God. Ang atong pagsalig sa Ginoo mga igsoon, ang atong pag-rely niya, dili na pariha sa una. When we start to trust in man, when we trust, the time we trust program, sa dihang musalig na ta mga igsoon sa mga butang, aning kinabuhia rather than God, during the time mga igsoon, we will be discouraged. Hello? O, naay mga Kristohanon, nganong na-discourage man ka? Naamanggoy gasaad na ko, wala gituman? Anong na-discourage man ka? Kay maugyutan niya akong expectation sa simbahan, unya, dili man mo'y naitabo. Nganong na-discourage man ka? Kay nagtuo ko nga mo ni buhato ni pastor, wala man gibuhat. Anong na-discourage man ka? Kay nagtuo ko nga tabangan ko sa church, unya, wala man ko natabangi mo nang na-discourage ko. Those are the shallow reasons nganong ma-discourage na. And it is missing mga igsoon sa pagbutang sa atong pagtuo des Ginoo. That's why when we will be discouraged, then we will rely upon the promise of God. Rely upon the plan of God. Mga igsoon, every one of us tonight, naagi plano ang Ginoo nato. Jeremiah 29:11. O sa yun sa Bible, ang plano sa Ginoo. God has a plan for every one of us.
Di man siguro ka ma-full-time, di man siguro ka ma-preacher, di ka ma-pastor's wives, dili ka mahimong pastor, di ka mahimong missionary. But let me tell you, God has a plan for your life. Ang Ginoo mga igsoon, di wa gyud siyang una-una nga bisag kinsa ka wa ta giapil sa plano. Kita tanan apil gyud ta sa plano, and all of us are important in the sight of God. Sa wa pa ta maluwas mga igsoon, ang plano sa Ginoo maluwas ta. Ug sadang naluwas na ta ang plano sa Ginoo, mabaptize ta. Ug sadang nabaptize na ta, ang plano sa Ginoo nga ma-member ta sa church aron diha ta mo grow spiritually, diha ta mo flourish, diha ta mo lambo, diha ta mamunga, diha ta mo grow, diha ta gamiton sa Ginoo. And God has a great plan for us. Just trust the plan of God. Whatever things you are experiencing today cannot forfeit the plan of God in your life if we will continue to rely upon Him. Sa dihang nisunod ko sa Ginoo, daghang mga tawa kasabot sa akong pagsunod sa Ginoo. Hapit pagyud ko wala kadto sa Bible school, nganuman nalingaw na ko sa mga barkada human sa akong commitment nga moadtog Bible school. But salamat ko sa Ginoo, gigamit si Pastor Rene. That was the first time si Pastor Rene Vega niadto sa among balay. Na nangita na ko niyo si Pastor Rene. Ama Swindel. Tuwa dito ni Suroy. Ato si Pastor Rene. Iya kong giadto mayon siya. Siya do. Sunod si Mana mo adto na Blatag Cebu. Kung ano man pastor. Sa miskoy lang kag Bible school. Miss ko ilan ko Bible school, pastor. Sige, pastor, ingnon ako sa mama. Ingon des mama. Eskwela kag Bible school, magpastor ka? Pobre man ang pastor, o man ay kwarta. Kana akong mama has been praying for me, nga masave ko, has been praying for me, nga mga lagad ko sa Ginoo for so many years. Pero wa man siya kasabot sa Ginoo, sa planos Ginoo sa akong kinabuhi. Si mama nalipay ra siya nga naluwas ko, nabag-o ko, pero wa siya gauna-una nga mapastor ko. Pero ang planos Ginoo, mapastor man ko. Ingon po na akong magulang, siya, magpastor ka? Wa man ay kwartang pastor. Upaita. Ang mga tao, mga igsoon nga nagtuo ko nga malipay, kanang wala ko nag-negative nila, but wala sila kasabot ba unsay planos Ginoo. But you know what? I just stick to the plan of God. Ningon din si mama, siya nga, ikaw God. Di na day ka muhuman og eskwela. Gaplano po ako pa-eskwelahon ka. Pero maumang ginay mo, sige. Atog Bible school. Salig lang sa Ginoo. Wow, ninduta sulti sa akong mama. Muna, akong mama, mga igsoon, ako palangga, mga ko sa una. Bisag buluyagon ko. Tagaan ko kwarta. Tagaan ko sa akong kinahanglan. Pero pag Bible school na ako, wag gapadala na ko kwarta, bisan piso. And that is the test nga musunod ba kas Ginoo when anybody doesn't understand the plan of God in your life. Maybe tonight, God has a plan for you, and you know what is the plan of God for your life. Nya daghang mga nakababag nimo, daghan kayong mga butang nga imong giuna-una that you think base mo sunod kus Ginoo mawala ni siya. Listen to me, kung tawgon kas Ginoo naay plano ang Ginoo, dili tanang tao makasabot. But the most important thing, ikaw makasabot ka unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi. And I praise God, mga ison, during the time, bisan bag-o pa kong na-save, I praise God nga gitagaan kong pagtuo sa Ginoo nga mupadayon. Wala ko kabalo nga gusto sa Ginoo nga magpastor ko. I understand nga gusto sa Ginoo nga magpastor ko when I was second year in Bible school. Dito pa na ako nasabtan nga ang gusto day sa Ginoo sa akong kinabuhi magpastor ko. And many times I was discouraged. Sa diyang, sa Bible school, naay nakasala, unya wag ko nag-apil og pakasala, kay buutan nag ko. Nya na-apil man ako ngalan dito, gitawag sa office. Ko patay, aniron ni mga tawhana, yun, maghimog binuang, maapil ta. Kay gika na betas kalibutan, so pagkaluwas na to, tinuod yun atong pagkabago.
Nya na may uban day sa Bible school, gatuo ko na ka sa Bible school, mga anghel yung mga tao sa Bible school, mga sungayan man day. O kay na kay toothpaste, usa ka gamit nimo, pagbalik nimo wa na. Imong sabon, usa pa ka kaligo, pagbalik nimo gibalin sa banyo, wa na hurot. Yang uban pa maghalay kasi imong underwear, pagbalik nimo wa na dito. Ning ko naon sa manabi na kung mga anghel ni mga tao dire. Naama din yung mga sungay ang uban. Moto na-appeal ko, naangin ko niya ko, Lord, kabalog yung ko, Lord, nga na ako'y sala. Nakasala ko atubangan ni mo, Lord, pero kining sala nga ilang gingon, appeal ko, kabalog yung ko, Lord, wag yung ko'y apilan eh. But you know what? I trusted the plan of God in my life. Even the mistake of the people surrounding us, God will use it to accomplish His plan for our life. Nagsalig na ko sa Ginoo, Lord, ikaw gapadala na ko ni Lord kung kanang ilang mong kong apilon ani sa punishment, Lord, bisag wa ko'y apil ani. Let it be kung mo ni imong plano. Ug salamat sa Ginoo, gi-reveal sa Ginoo 2 weeks after sa graduation. Ningon ang among director, gipatawag na po ko sa office, kulbaan na po ko. Basta Bible school, tawag ka sa office, kulbaan man din ka. Pagsulod yun ako, ningon si Pastor Baladay, you will graduate this year. Wow, praise the Lord, lipayan ako. Nakaingon ko sa Ginoo nga, Lord, salamat Ginoo nga imong plano, perfecto gyud. Wala na ko gitugot nga ang mga sayop sa mga tao sa akong palibot makahinder sa plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. You know what, mga igsoon, na mga times nga tuyoon sa Ginoo nga na mga tao masayop with a good intention sa atong palibot, sa atong kinabuhi. But listen to me, just be faithful in trusting the plan of God for your life. Because all things work together for good to them that love God and to them that are the called according to His purpose. And I praise God, nakagraduate ko. Humana na, daghan paging istorya, di lang ta magdugay. Karon, salamat sa Ginoo. Nagsugod mi sa Sibulan, July 2011. Karon, unsa na ta, October 15, 2024. 13 years na mi sa Sibulan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga naigibuhat ang Ginoo sa ministry, naigibuhat sa Ginoo sa mga kinabuhi sa member, naigibuhat ang Ginoo mga igsoon, but I believe God has still a plan, continual plan in our life and in our ministry. Daghang time sa ministry nga ambot lang, daghan jud gayo. Di na kung ma-discourage ka ba. Pero salamat, let us continue to rely upon the plan of God in our life. Mga fellow nako nga pastor nga bag-o pa nagsugod, rely upon God. Salamat yung Ginoo sa dang gisend out ko ni Pastor Paul. Yung Pastor Paul, Brad, mag-support minimo inani. Pero aside ana, maningkamot ka dito. Yung Pastor Paul, magsalig ka sa Ginoo. Di ka magsalig sa sildran, di ka magsalig sa mong support, magbisyon ka, salig sa Ginoo. Ingos Pastor Paul, mo ni support nimo. Sunod tuig kaltasan ni 1,000. Sunod tuig kaltasan na pug 1,000. Hantod kaltasan tanan. Pero salamat sa Ginoo nga kapila ra to gikaltasan bro katulura. Wala gitiwas, nagpadayon until na organize me. Why? Because our pastor is teaching us to rely upon God. Amen? Muna mga igsoon, sulwining buntag, sulwining udto, pag humagpa ni udto, sulwining pagkagabi, Bible study. Nya na times mga igsoon, ngay nag-uli ni mos balay, walay pagkaon. But still, you rely upon God. Unsa may paagi sa Ginoo mga igsoon to supply the need sa ministry. Ingon bitaw si Peter, Lord, naay naningil og buhis dire. Mantag ibayad, Lord. Ningon si Jesus, hoy Pedro, adto didto sa suba, pamingwit didto. Ang unang isda nga imong makuha, bukha ang baba, nanay sinsiyo diha, ibayad sa imuha ug sa ako. Amen?
Jesus is teaching a principle in the ministry, mga igsoon, nga ang supply sa Ginoo naaras mga isda. Muna, kung wala kay isda, wala kay supply. O dili ta magsalig og Amerikano. Di ta magsalig og Koreano. Di ta magsalig, praise the Lord, kung maabtan tagtabang nila, praise the Lord, glory to God, nindot kayo, welcome na ang mga help, but first and foremost, let us put our faith in God, relying upon God on the things that we need, and og mga butang, mga igsoon, nga gikinahanglan nato sa ministry ug sa atong pamilya. Manangingnan kong Pastor Paul, siya kung magsugod na kag-service, ayaw pagsalig anang mga tao nga nag-attend. Ayaw i-count ang imong attendance anang mga tao ra nga nang-attend. Ningon siya kanang Bible study nimo, kanang imong gisulwining nimo weekly, count it as your attendance during that week. And it helped me. Kay kung palitan mag-mission ka o niya, bago pa kang mag-mission, magsalig ka kanang nanimba pagka Domingo, ma-discourage yung ka. Kaya kung anak, sa diyang nagsugod mi dito, pag first Sunday, walo mi kabuk. Lipay akong anak, kinaanad man akong anak, mwari Miss Iligan, daghang tao, madto Miss Amlan, daghang tao, madto Miss Aurora, daghang tao. Everywhere we go, kung magsimba mi, daghang tao. Kung pagsugod na mo, unang Domingo 8, sunod Domingo 5, sunod Domingo 3, sunod Domingo wa na ni simba. Sulod sa 2 ka buwan, way ni simba. Naanta ko'y gidaginot usa nga nay mo simba nay palahubog sa among silingan ba akong gipukaw kay akong papilon. Wa gyapon ni adto. Si Hiles akong kamagulangan ingon siya, "Pa, aha namang mga tao pa wa may misimba." Nigawa siya dito silingan, ni Shagit siya, "Hoy, hoy! Mga tao, manimba na ta." Wa giniduol akong anak ni duol nako nihilak. Ukaluhin taw sa akong anak siya, "Pa, na imotor pa, adtua sila, panguhaa sila." And I praise God for that time. Ug salamat sa Ginoo, gituluan ko sa akong pastor, na usab akong mentalidad. Ang attendance nga akong gi-count, katong tanan akong sulwining, tanan akong Bible study, I count it as my attendance during that week. Amen? Usay, mindset ra maguna. O kung missionary ka, bago ka, ayaw pagsalig sa mo attend during Sunday. Imo ang attendance, ang tanan nimong giminister during that week. You will not be discouraged. Ano man, dili na nimo ma-minister sa dang Sunday ra, you can minister every day. O kabalo mo mga igsoon, I praise God nga nagsugod og discipleship, nagsugod og tudlo, wala pa nakasimba ang tao, gitudloan na nako giving, sulod pa sa balay. Ug sa dang nagwali ko sa giving, sulod na sa church, sa dang kanang na-save na sila, na-baptize na, dili na gahi nga maghatag sila. Kay nutudloan naman sa balay. Kaya usahay kining, wa pagay na-save, walihan na giving, adi nang balik ko eh. Amen? O, pero kung matudloan sa balay, makiglalis man na nimo. Nagaglalis nila, o masultian na mong bersikulo. So, dito palang daan sa balay. And I praise God, mga igsoon, let us rely upon the precepts and the plan of God unsay paagi sa Ginoo sa ministry. Hello? Mga members, salamat sa Ginoo nga daghan ang gipang-bless nga members, but let us continue to rely upon God. When God teach us to be faithful, when God teach us to be faithful in giving, let us rely on the precepts of God. Usahay na ay mga mureklamo kay ang baptist magwali o giving. O kabalo mo mga igsoon, gusto sa Ginoo nga mag-giving ta. Ngano man, ang dili mag-giving magpabilin o kapobre. Oh, I was 4 years in the ministry, unya ang offering na mo, gamay ra kay mig offering ma Sunday. Uluya po na mo ani. Nya usahay na gitoy time sa una nga di gyud ko kalimot nga akong asawa mga isag pang snack ko ako ikapalit. Muhilak na lang ko. Kay bisag size nga pristo di ko kapalit sa akong asawa. But praise God mga igsoon, we rely upon the precepts of God.
We teach the Bible, we teach the Word of God to the people of God faithfully. Ug salamat sa Ginoo, the Lord has started to bless His people. The Lord has started to bless the ministry. Muna salamat sa Ginoo nga naay mga members nga nakakato na og hatag. Then, ningon ko sa Ginoo, Lord, dili ko magpaabot nga mudako among offering usa mi mutabang og misyon. Then we start to give to missions. Nag-support mig duha ka local missionary, ga-support mig tulo ka missionary to the foreign field with the 50 pesos a month. We started that. Why? Because that is the precept of God. If you want to be blessed, ningon ang Bible, mga igsoon, he that soweth seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown. Og mga igsoon, kanang tulo og duha ka local missionary, that is just history. Karon we are supporting more than 100 missionary to the foreign field. We are supporting also Jewish missionaries. We are supporting American missionaries going to Jewish people. Amen. And we also support local missionaries. You know what? Ang paagi sa Ginoo will always work. Amen. I-surrender unta mig missionary sa Cuba. Pag surrender na mo, God closed the door. And I just took it nga ang tanang training na mo, exposure na mo sa missions, gituyo ratos Ginoo for us to be immensely kanang immerse gyud me sa missions. And praise God, nagaampo ratos Ginoo kung nga Lord, kung wala man may kadayon sa South America, use me, dear Father, use our church to send missionary to South America. Karon by God's grace, we have 2 missionaries in Canada. Hello? Muna, kung nag-mission pa ka karon, rely upon God. Kung naay magsaad nimo, praise God, nindot na. Pero kung di natuman, praise the Lord daghapon. Naay katuyuan ng Ginoo. Sa una, naay musaad nako, mingon ako, kung matuman ni maayo, kung di pod maayo daghapon. O ayaw rag kasuko, amen? Kanindot anang nay musaad, di mo bot pasabot, nay concern nimo, naguna-una nimo. And I don't know, unsay naitabo lang atong anong wala niya natuman. Una akong prinsipyo. Unang, walay pastor ba nga nabikil ko. Kay kung dili na ihatag, okay ra gyapon, may problema. Let us rely upon God, amen? Number 3, mga igsoon. Number 3, 2 Chronicles chapter 7. 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. Okay, di ta ma-discourage anang di ta suportaan. Di ta ma-discourage anang di ta tabangan. Ngano man ang support o help is just a privilege, is not a right. Dili na right, amen? Pribiliyo ra na kung tabangan ta. 2 Chronicles 7 verse 14. Alright. Hapit na ko mo end. Kung sa gingon sa Bible, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Mga igsoon, ang pinakadako nga fire quencher sa ministry is sin. The Bible says, sin is a reproach to any people. Sin is no respecter of person. Bisan unsa pata, bisan kinsa pata, wala gyud tawo nga immune sa sala. Munang miyon ang Ginoo, if you want revival, if you want healing in your life, if you want the blessing of God in your life, niyon ang Bible, turn from your wicked ways. Number 3, mga igsoon, repenting our sins will rekindle our fire for the Lord. Ang sala, mga igsoon, is a reproach to any people. We don't care kung pila na ta katuig sa ministry.
We don't care kung pila nakakatuig nga membro. We don't care kung unsay dako ba atong ministry, gamay ba atong ministry, gibless ba kas Ginoo og wala. The Bible says, sin is no respecter of person. Ang dakong hinungdan nganong maluya ta mga igsoon tungod sa sala. Munang ningon ang Ginoo, turn from your wicked ways. Wa ta kabalo mga igsoon sa ato karon taliwala karon unsay mga sala nga naa na sa atong kinabuhi. I don't know sa inyong kinabuhi kung unsa nay sala nga duol na musulod sa imong kinabuhi o naa na bay sala nga nagdominate sa imong kinabuhi o naa na bay sala nga dili na nimo makontrol o naay sala nga naa na dinha mga igsoon naghari na sa imong kinabuhi. Mga igsoon, sin is a fire quencher in serving the Lord. That's why makakita kag mga tao nga grabe kayo kainit sa pagpangalagad sa Ginoo, naay gahom sa pagpangalagad sa Ginoo, apan sa dihang gitugot nila ang sala musulod sa kinabuhi. It is a fire quencher in serving the Lord. No matter what, how educated you are, bisag unsa pataka daghag abilidad, pero kung ang sala musulod na gani, walay tao, walay Kristohanon nga dili mapalong. Adultery is still sin. Fornication is still sin. Covetousness is still sin. Mga igsoon, wrong doctrine is still sin. Kung kining mga butanga, mga igsoon, kining mga sala, musulod ni sa atong kinabuhi, the only way, mga igsoon, is to repent of our sins. Walay exempted nato. Usahay sa dang mga lagad tas Ginoo makumpiyansa ta nga naay sala nga mo paduol sa imong kinabuhi. But you know what? Mintras sayo pa hinulsulan na nato. Dili pwede mga igsoon mga lagad tas Ginoo we will put a mask in our face. Dili pwede nga pagkarong ingnon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. We are presenting ourselves to be holy, and yet sa sulod nato, there are things that doesn't please the Lord. Sa sulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong kinabuhi, na ay mga sala nga atong gi-manipulate, atong gi-justify, mga igsoon, sooner or later, you will lose the fire in serving the Lord. Muna, mga igsoon, mawa ang atong kadasig. Walay exempted na to tanan. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon, iyon ang Bible, the just man falleth 7 times and riseth up again. Naimingon nga, wa pa man ko nahagbong og kapito, usa pa ko mubarog inagkapito na, ayaw pagpaabot og ikapito. Basig sa ikaduha di nakakabangon. Basig sa ikatulo di nakakabangon. Gamiton pa lang 7 times. Wa pa kaabot 7 times mga igsoon. So wa pa na nakaabot. The Bible says, turn from your wicked ways. Kabalo mo mga igsoon, nganong ang atong kaaway dako kay gahom sulod sa pamilya? Because there is sin roaming inside the house. Kabalo mo mga igsoon, nganong wala tay gahom sa pagpangalagad? Because there is sin, mga igsoon, that is living inside our lives, that quench the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit's power will be quenched, mga igsoon, kung ang atong kinabuhi, we are preaching the living Word of God, and yet we are living a life that is displeasing to God. Amen? Ang kaaway na to, grabe kayo. Listen, bisag unsa pa kadako ang pastor, bisag unsa pa kadako iyang ministry, mga igsoon, walay authorize nga pastor nga magmanipulate og sala. Sin is sin in the sight of God. Bisag wa pa nakabalo ang uban, bisag wa pa nakabalo atong asawa, wala pa nakabalo ang atong pamilya, sin is sin in the eyes of God. Unsa may giyon sa Bible, a little leaven leaveneth the whole lump. Ayo pagtuo karon nga gamay pa na, listen to me, sin will not stay small. Ang sala mga igsoon mudako na.
Ang sala, as what the Bible says, is just like a cankerworm. A cankerworm, mga igsoon, mutapot siya sa tanom, mutapot siya sa dahon, ug matingala na lang ka nga ma-devour na ang tibuok plant because there is a cankerworm there. Sin will ruin our life. Mingon ka, gamay ra ng salaa, mga igsoon, that will not stay small. Una, mga igsoon, kung nakabati kag sala sa atong kinabuhi, na ay sala nga naasul doon na sa atong kinabuhi, let us bow our knees. Let us seek the face of God. Let us pray and let us humble ourselves. Paminaw, mga igsoon, usahay na ay mga membro kung walihan og sala, masuko nung kas pastor. Dapat dili ka masuko sa pastor, masuko ka sa sala nga imong gibuhat. Dapat magpasalamat ka nga nay nagwali og sala because that preacher loves you so much nga nagwali siya even masakitan ka. Ron sa may natabo sa mga membro karon. Inagwali sa pastor nga maigo iyang sala imbis maghinulsol mubalhin og simbahan. Imbis maghinulsol mubalhin og laing pastor. Imbis maghinulsol mangita og mga simbahan nga mo-manipulate sa iyang sala. That's why walay revival sulod sa panimalay kay naay mga tao nga nagmanipulate og sala. The Bible says, let us turn from our wicked ways. Amen? Usay, kining mga tao nga nahigugma siyang sala, kung na'y magwali o ginani, mga judgmental ng pastora. Judgmental na, wabi ako kabalo unsay naadere. Amen? All I'm preaching is the Word of God. And it is the Word of God will cleanse our life. The Bible says, John 15:3, now you are clean through the Word which I have spoken unto you. Wala gyud revival mahitabo sa personal life. Walay revival mahitabo sulod sa panimalay. Walay revival mahitabo sa church kung naay sala nga nagpabilin sulod sa panimalay, sulod sa church, sulod sa atong personal nga kinabuhi. That's why we pastors, we continue to practice discipline in the church discipline. Amen? Mas maayo ra ang buluyagon nga membro nga di mo tuo, dili magpapastor, dili mo tuo sa Ginoo mo'y muhawa sa simbahan kaysa si Jesus Christ muhawa sa simbahan. Indot na nga atong church, bahala gamay, basta si Jesus welcome, sige. Kaysa nang membro nga nagpuyo og sala, unya mo affect na sa ubang membro, magsuo og discord. Are we listening? Instead, mga igsuon nga maghinulsol unta, ang tao nga nakasala will soon accuse other people of sin and make stories. Usay, ang pastor mo'y dauton, ang church mo'y dauton. The solution is repent. We go to the old-fashioned repenting of our sins. David repent from his sins. Nakasala si David. Kung naghinulsol si David, amen? Hello? And lastly, before I close, number 4, releasing our burdens. Releasing our burden. Mga igsoon, whether you're a member, you're a full-time, naa ka sa ministry, or di ka full-time sa ministry, na ay burden ang kinabuhi. Kung mga igsoon, kung kita na gitagaan man tag kusog sa Ginoo that we need to bear our own burdens in Galatians chapter 6, and we need to bear one another's burden, but the Bible says, let us cast our burden upon the Lord. Psalm 55 verse number 22. Kay the moment, mga igsoon, nga daghan kay kag burden, gapasan kag burden, gapasan ka sa burden sa uban, unya na pa nga mga burden nga bugat kaayo, mga igsoon, dapat ato nang itugyan sa Ginoo ang atong mga burden. Let us release the burden. Usahay, mga igsoon, nganong walay revival sa atong kinabuhi, kay naay mga burden nga wala nato gi-release. Usahay, ma-offended tag usa ka membro, ato na ng dala-dalaon, tulo na ng katuig, naaragay po sa itong utok o guna-una. Una na po'y laing membro nakasala, na-offend na po ka.
Nya na-offend na pug ka sa church worker. Dayon na-offend na pug ka kinsa diha, kinsay naka-offend nimo, nya gibit-bit gyud na nimo tanan. Unya wa ka kabalo sa kadugayan nimong binitbit anang burden, wa nimo gihatag sa Ginoo, wa ka kabalo si Satanas ningisi kay kitaray na bugatan. Harboring unforgiveness is just like a virus that will ruin the whole system. The longer it will stay in our system, the greater the damage it will affect us. Una, mga igsoon, ingon gyud si Jesus. Sa diyang gilansang sa krus, ingon gyud siya, Lord, Father, pasaylua sila sa sala, nga wa sila kabalo nga ilang gibuhat. Listen to me tonight, maybe you are carrying a burden pila na nakatuig. Unya, wala gyud nimo gilit go. Maybe kitang missionary, kitang pastor, na kay offense nga gibati nimo sa imong senior pastor. Na kay offense nga gibati nimo towards sa member, or na kay gibati nga offense towards sa imong fellow pastor, or membro ka na kay grudge against another member, or na kay grudge bisan kinsa nga tao, and you don't want to let go it. Why? Because our flesh wants to hold that burden. But you know what? The Holy Spirit wants you to release it upon God. Now let me make an illustration before we close tonight. Pwede ra ko allow ra ko dire mangalsa ani? Okay ra? O mananghid ra ko? Let me just illustrate kanang tao nga maghold sa grudge dili mo pasaylo. Unya mga lagad sino paminaw pag-ayo, life is hard already. Naa ka sa ministry, naata ng alagad sa Ginoo, serving the Lord is hard already. It is heavy already. Dili na ta magsipagpasan og daghang burden. Unya mag-expecta nga gamiton tas Ginoo nya daghan kitag burden gidala. Daghan kitag gabugaton nga wa na to gi-release. Example, na-offend ka. Pagka-offend nimo, na-offend ko, kita sung kasing-kasing, imong gibit-bit. Pag-abot na pusunahan, na-offend na po ka. Imo ra gyapon gibit-bit. O gaana na ka unya nangalagad kas Ginoo, ay sorry. O mo nang lisod yung kay na kung di nimo i-let go kay babag man eh. Nangalagad kas Ginoo pag human na-offend na po ka og lain. Di ba na-offend ka na-offend ka swali ni pastor. Imo na pong gibit-bit. Pag abot nimo sa balay, na-offend na po ka sa imong bana o imong asawa. Bit-bit na po nimo. Nya di gyud nimo i-let go. Nya mga lagad man kas Ginoo gihapon, simba ra gihapon ka. Pag human, na-offend na po ka, kay naa na po yung naka-offend nimo. O, bit-bit na po ka. You thought, mga igsoon, magsikag daladala, ano yun niya, magsikag pangalagad sa Ginoo, you thought nga nindot imong pagpangalagad? The more and the longer mag-carry ta sa burden, the more the heavier our life. Ug dili mga igsoon magsilbi nga mga lagad tas Ginoo nga magsigit ag bit-bit aning burden. Pinadigyo ta mo pasaylo. Kaya nga naman, nganong mo pasaylo man ko niya nga wa man siya nangagpasaylo? Nganong mo pasaylo ko? Ngayan din na silang pasayloon. Kadako anang salaa, ako gining dalon hantod sunod sa akong kamatayon. O ikaw ray pagsulo. Mga igsoon, I learned to forgive. Dili worthy dalon na. Mga lagad kukos Ginoo niya magsikog bit-bit ana. The Bible says in Hebrews chapter 12 verse number 1, lay aside every weight and the sin that doth easily beset us, and let us run with patience. Amen? Enough na naoy ka nang di mo pasaylo. Ako na ibilin nyo, I hope makatabang na to. Kung na kay tao nga wa na pasaylo, nya di gyud kaganahan mo atubang niya. Himuara ni. Empty chair. Imong una-unaon nga nana siya diha. Ingno nimo, ikaw bisag di ka mga igpasaylo nako, pasayloon gyud ikaw. Katong sala nimo, wa ka kabalo nga sala to. Pasaylo na ikaw. Bisag unsa to kasakit,
gipasaylo na tika. I release the burden. Kunya, kung ikaw po'y nasadaan, kung ikaw po'y nakasala, kung nakasala siya, kunya, di na mo magkita yung na, ipasaylo na tika. Amen. Walay revival kung naay burden sa imong kasing-kasing nga dili nimo ihatag sa Ginoo. Matthew 11 verse 28, and this will be the closing verse. Tanaw ang sa gisulti sa Bible. Okay, let us look at that palihog. Kung sa Bible, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Amen. And I will give you rest. Take my yoke upon you, and the Bible says, and learn of me. Katuna na to ang Ginoo. Unsa man si Jesus Christ, He is a forgiving kind of person. Dili ang ayan ang gibuhat niya, wala siya sala, pero gihimuan siya sala, pero tanang tao nga nakasala niya, gipasaylo ni Jesus Christ. That's why ang mission ni Jesus Christ nga perting bugata. Ningon siya, I have finished the work that the Father has given me. Why? He releases the burden. Maybe tonight you have burdens, a lot of burdens in your heart. Dili na worthy nga tigumon si mo kasing-kasing. Let it go. Release it, amen? If you want revival in your personal life, if you want revival sa imong pamilya, if you want revival in the church, let us release the burden. Di kung imo nang gipangbutang, di libre na imong pagpangalagad, amen? Manindog tatanan palihog. As we pray, Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Lord, nga ikaw naglihok sa taliwala namo. Lord, we want revival in our life. Lord, help us to remember our calling. Help us to remember to rely upon you. Help us, dear Father, to repent of our sins and help us to release the burdens that is slowing us down and that is creeping us down. So tonight, taas kayo ang mensahe karong gabi. If God has spoken unto your heart, kung unsa man nga parte sa mensahe karong gabi, and God is touching your heart, niyamin ka, Lord, tinuod yung gayo, mo nang wala ko naka-feel og revival, mo nang na-discourage kog maayo kay tinuod ni naanis akong kinabuhi, and there are things nga akong gidala sa akong kinabuhi nga wala na ko gi-release sa Ginoo. Karong gabi, if God has spoken unto you, pwede baka makaingon, Pastor, please pray for me. Apil ko sa pag-ampo. I was blessed with the message and I want revival in my life. I want revival in serving the Lord. Amen. Isa pa, palihog. If God has spoken to you tonight, the altar is open. Pwede ta makaduol sa Ginoo. You come, duol ta sa Ginoo, Lord. Na ako'y sala, Ginoo. Lord, na ako'y burden nga wala ko gi-release that mao'y nakapabugat sa akong kinabuhi. That's why the blessing of God cannot flow in my life kay naay mga babag sa akong kinabuhi. Come on, you come. It is the last night of a revival conference. Pagigsoon, og ayaw i-forfeit ang blessing og ang privilege nga gihatag sa Ginoo for us tonight to be revived. Come on, you come. Pwede ba ka makabiya sa imong lingkuranan and you can come to the front? Istorya kas Ginoo. Kasi na kay tao nga wa gini mo napasaylo. Unya mao nay hinungdan nga imong kinabuhi karon bitter kaayo. Imong kinabuhi di ka ka-feel og kalipay, di ka ka-feel sa panalangin ang Holy Spirit mag-grieve kay naa pa dia sa sulod sa tong kasing-kasing nga wala na to gilit go sa Ginoo. The altar is open to come tonight. Nya itugot ang Ginoo, magdumala sa imong kasing-kasing. Pastor Paul.